Hi guys! For today's vlog, I'll be sharing with you my 8 days and 7 nights Japan itinerary with expenses. And as usual, nagpapakopya talaga ako para pag pupunta ka ng Japan, hindi ka na mahirapan magplano. So let's go! Nagoya is a 4-hour flight from Manila and nag-book kami via Cebu Pacific. Nag-multi-city nga pala kami and yung papunta nakuha ko siya ng seat sale pero yung pabalik medyo mahal na siya. And upon arrival, doon ako nag-withdraw ng money. Ayan guys, mag-withdraw tayo. So English, insert your card. English, withdrawal, confirm. Savings. Enter your PIN. Okay. Oh, di 40 na lang. 40,000 yen. Plus may 200 na 200 yen na processing. Yun. Nice. Lumabag nga pala kami sa Terminal 2 and to reach the airport station, pupunta ka muna sa Terminal 1 and that's around 500 meters na walk or pwede ka rin namang sumakay ng free shuttle which we did. I mean elevator. Shuttle daw eh. Wait. Ito, free shuttle bus to station. Nabili ko nga pala yung train ticket namin from airport to Nagoya Station sa Klook. And you can use my promo code. Bago na nga pala yung promo code natin guys ha. That's Doc Jeans Travels Klook. Yun lang, dinagdagan lang ng Klook sa dulo. Dito sa Meitetsu Tourist Information Center nyo, ipapapalit yung mga vouchers nyo into physical tickets. And tara na! Umpisahan na natin yung ating day 1 here in Nagoya. Nakita ko Gifu. Gifu ba kami? Pupunta na kami agad ng Gifu. Platform 1. Ito na ba yun? Oh, tara. And as usual, here in Japan, meron silang mga dedicated areas para sa mga luggages nyo in their trains. Pero maluwag din naman yung legroom dun sa mga upuan. So kung ayaw nyong iwanan yung mga maleta nyo, kasya naman siya sa harapan nyo. Ayan yung aming hostel. Maganda naman sa loob eh. Tara na! Let's go! Tara! Nabook ko nga pala itong hotel namin sa Agoda and I am satisfied with it. After settling down sa aming hotel at syempre nagpahinga muna kami and of course huwag natin kalimutan yung kumain tayo. Napunta naman muna kami dito sa Nagoya Tower and Oasis 21. Upuan ba to? Upo muna tayo. Grabe, Nagoya Tower. Nakita din kita. Ang ganda. For day 2, pupunta tayo sa isang place na karaniwang bucket list ng mga travelers and that's Shirakawa-go and Takayama. I booked this tour from Klook and for a hassle-free experience, you can also do the same. And you can use my promo code, that's Doc Jeans Travels Klook, para sa mga discounts. Twinkle, yan yung gusto mong picturean. Wow. Sayang sana pinuntahan natin siya nung yung pati ito puro snow. Ito pala yung Wada House. Wada's house. So, yan, Wada's house. Yun lang yung parang pinanghihinayangan ko. Na may mga snow pa naman siya, kaya lang paunti na.
Parang mas maganda sana kagaya nung sa mga napapanood ko na talagang punong-puno siya ng snow. Ito na yung view sa observation deck. Worth it. Puro ganito lang, puro mga shops lang. Nang uubos pala ng iyan tong lugar na to eh. Gusto ko yung titingnan ko lang, wala akong gagastos. Our Shirakawago day tour ended at around 5:30 p.m. So after that, nagawa pa naming maisingit yung trip naman namin to Nabanonosado, which is around 1 hour away from Nagoya. Pero ako, I won't recommend doing like this kung paano namin ginawa ito. I would suggest that you come here earlier kasi mas maganda, mas ma-appreciate nyo yung Nabanonosado if you come earlier. Kasi kami nung dumating kami, we were already pressed for time. Actually, panoorin nyo na lang yung vlog ko about Nabanonosado para magkaroon kayo talaga ng idea what happened then. Saka si Twinkle. It's day 3 and last day na natin ngayon dito sa Nagoya. Pero bago tayo pumunta ng Tokyo, daan muna tayo sa Nagoya Castle. Madali lang pumunta dito sa Nagoya Castle by train or by bus and may entrance fee dito guys ha, 500 yen. Ayan na guys, yung Nagoya Castle. Pero hindi yata pwedeng pumasok dyan. Tara, try lang natin lumapit. Nakita nyo lang malapitan. Tsaka ang dami din mga ano pala rito, yun o, yung mga kainan. Ito yung tower. Ay, tower. Nagoya Castle. Ito yung castle. Ngayon naman, pasukin natin yung Homaru Palace which is located inside Nagoya Castle grounds and this was originally used as office and residence during the 1600s. Now it's time to go to Tokyo. At dahil nagtitipid nga kami, we decided to go to Tokyo by bus. It's day 4 at full pack tayo ngayong araw na to. First stop natin dito sa Tokyo ay ang Tsukiji Market at dito tayo magbe-breakfast. Ano yung mga yan? Tuna, salmon, tsaka hotot. Fish cake daw to. 500 yen. After natin kumain, syempre diretso na tayo agad sa Ginza para mag-shopping. Okay, bukas na siya. Yan. O, diba? Saan ka ba makakita ng ganyan? Ano yung ikot sa labas? Na napapansin natin sa labas. Team Lab Planets. Next stop natin ay ang Team Lab Planets and we were able to book this through Klook.
Akihabara. Ayan. Ako dito lang ako sa big camera kasi nga naghanap ako ng connector. Yung connector ng power bank. Yan guys, Akihabara Station. Ayoko lang kasi may nakikita mga tao. Pero ayan siya. Yung JR Akihabara Station. It's day 5 and our first stop is Roppongi. Uy, oh, meron pang ano dun, oh, bulaklak. Ayun, oh, may bulaklak na malaki. Oh, diba? Ang dami palang pwedeng makita dito. Parang feeling ko kaya kong lakarin yung Tokyo Tower. Ano sa tingin mo? Tinkle. Lakarin natin. So, we're here in Traveler's Factory in Nakameguro. Ito yung main branch nila. At kung mahilig kayo sa mga planners at mag-journaling, siguradong magugustuhan nyo dito. Wala siya. O, tara na. Ayan, oh. Ay, wala na. Wala, hindi tayo abot. Oy, hindi tayo abot. May nagsasayawan tayo. Ayan, ano ba yan? Ikaw. Ay, sorry. Hi guys. Bago ako pumasok doon sa Gundam Factory, pakita ko lang yung nasa likod ko. Marine Tower. Yan yung Marine Tower. And nag-book kami via Klook. Kasama yung Marine Tower. So, mamayang gabi, akyatin namin siya. Ganda naman. Ganda pala ng Yokohama. For day 6, nagpunta kami ng Mount Fuji. And as usual, nagbook kami via Klook para sa hassle-free experience. Pwede rin naman kayo mag-DIY, pero I tell you, hindi ganun kadali mag-commute papuntang Mount Fuji at saka dun sa mga iba't ibang lugar or places na mga viewing sites ng Mount Fuji. Sa wakas, nakita din kita. Minsan, ang hirap niyang hanapin eh. Dito pala sa parking lot siya magpapakita. Yan yata, nagiging red. Oo, siya nga. Kaya lang. Eh, syempre. Oo, pag autumn yun. Ayun ang magaganda, oh. Magagandang lugar. Ikaw, Chico. Hanap muna tayo ng magandang photo op spot. Doon, oh, yung mas malapit. Yung may mga talahib ba yun? Talahib. Wheatgrass. Wheatgrass. Para hindi ako alam kung ano. Ito pala ang perfect. Ganda kasi nito eh. Pero hindi na daw pwede mag-enter. Nandyan lang. Danger. Pwedeng malunod. Ganda. Ito yung gusto kong akit ka pa ulit. At least dito shortcut. Carry lang yun. Maganda rin naman kasing effect ng talahib. Wow. Dahil may oras pa kami, nagpunta muna kami sa Mega Don Quijote in Shibuya to do some shopping. Sarap lang tumambay dito guys. So, kita nyo. This is Yoyogi Park.
And puro puno dito. Naghahanap tayo ng cherry blossom. Sana may makita tayo. So, ito na nga guys. Ito na ang cherry blossom. Mas marami pa dito pala. Ayun na, mas pink pa. Ay! Ay, ang ganda nila. Ang ganda nila guys. Ayan o, yung parang may dahon. I-focus natin yung dahon. Kung ma-focus eh. Ayan, lalayo akong konti. Yan. O, diba? Merong dahon-dahon. May kulay green pa. Ang ganda. Ngayon ko lang nakita na ganito to. Kasi dati nagtataka ko. Lagi ba silang pink? Di wala silang dahon. May dahon pala sila. Meiji Jingu. Ito na yung gate actually. Gate ng Meiji Shrine. Iniisip ko kung papasok pa ako dito. Siguro magpapapicture na lang ako dito. Hindi ko na siya papasukin. And as usual, dahil nga pressed for time na naman tayo, dumiretso na ako dito sa Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland is an hour away from Harajuku area kung saan tayo nanggaling. And I was able to book this via Klook. Ako, haba din ang pila. Haba din ang pila dito sa Sweetheart Cafe. Ano ba to? Ito yung special set na Minnie's Wonderland ba yun? Tapos may milk tea ako dito. Milk tea. And then, yeah, kinain ko na yung, tinikman ko na yung dessert. I also have a separate vlog on Disneyland and I suggest na panoorin mo na din yun para magkaroon ka ng idea kung anong naging experience ko during that day. It's our last day in Japan and bago tayo umuwi ng Pilipinas, daan muna tayo dito sa Shibuya Sky. Again, I was able to book this activity via Klook. So this is Shibuya Sky. Ito maganda din dito yun. Meron palang selfie stand doon. So, pwede mong ipatong yung cellphone mo kahit walang kumukuha. Ay, walang kukuha. Actually, ang flight namin that day was 7 p.m. pa. So, we were able to enjoy the morning, half day pa yun, here in Shibuya Sky. Nasa Skyliner na kami. Going to Narita Airport. Tapos yung from Terminal 2, yung, diba, yung station ng Skyliner, ano yun ha, ano pa kayo, maglalakad ng 400 meters daw. Ay, ano na to, no cart na siguro beyond this point. Tingnan natin dito, Twinkle, yung ano, flight natin. GK41. Basta, Jetstar, Narita to Manila ng 7. So, ito na nga ang ating budget reveal. So, as you can see guys, hindi naman lahat yan ay isang bagsakan. Siyempre, yung mga Klook activities natin dito pa lang sa Pilipinas, nabayaran mo na yon. And of course, hindi naman kinakailangan na mag-Klook ka, pwede ka naman din mag-DIY. At saka, depende din naman sa iyo kung ano yung mga gusto mong puntahan sa Japan. If you enjoyed this vlog, don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more adventures. Thank you for watching and see you in the next vlog.